Mabilis na hinubad ni Lali ang suot na apron. Ganun na rin ang plastic glove sa kamay. Ipinatong niya yun sa mesa kung saan nagkalat ang mga gamit niya sa pagdidesign ng cake. Nagmamadaling nagpunta siya sa kwarto ng natutulog na anak. Anak! Hinaplos-haplos niya ang buhok ng batang lalaki. Nakayakap pa ito sa unan. Almond, papasok ka pa sa school. Nagmulat si Almond kaya nakangiting kinarga na ito ni Lali. Mahigpit pa ang kapit sa kanya ng 7 gulang na bata nang dalhin niya sa maliit na silya. Kumain ka na para makaligo ka na. Muli siyang bumalik sa isang mesa kung saan siya nagbe-bake. May order ka, Mami? Tanong ni Almond habang nakatitig ang mga namamagang mata sa kanya. Oo anak, may nag-order sa akin. Isa siyang pastry chef. Sa bahay niya ginagawa ang mga cakes at ang mga sweets na ino-order ng mga customer sa kanya online. Malaking tulong ito para sa kanilang mag-ina. Ngayon, na siya na lang ang inaasahan ng anak. Si Almond. Naliligo pa kuya. Upo ka muna. Nagkape ka na ba? Habang naliligo ang bata ay inihahanda naman niya ang damit at gamit nito. Tapos na. Marami ka bang order? Nagtungong nakatatandang kapatid sa baking table niya. Oo May gagawin ka ba? I-deliver sana natin yung cake sa Makati. Sasamahan ko kasi si Mama Agnes sa klinik. Pagtukoy nito sa biyanan. Napakamot si Lali. Kailangan pa naman niya ng maaga para madala sa reception area. Aniya niya. Bibilisan ko na lang para maidaan ko. Nako, huwag kang magmadali sa pagmamaneho. Ako nang bahala. Pakihatid na lang si Almond. Sigurado ka? Nagkatitigan sila ng kuya na si Carlo. Napipilitan na tumango si Lali. Mag-iingat ka sa school. Kumuway pa siya habang sinusundan ng tingin si Almond sa labas ng bahay. Sumakay na ito sa loob ng taxi. Nawala lang ang aliwalas ng mukha niya nang mawala sa paningin niyang sasakyan ng kapatid. Simula preschool at ngayong nasa elementarya na ang anak, ay ang kapatid na si Carlo na ang naghahatid sundo rito. Hanggang sa marinig ni Lali ang tunog ng cellphone, mabilis siyang kumilos. Hinahanap pa niya yon sa ilang nagkalat na gamit sa maliit nilang sala. Natagpuan niya ang cellphone sa ilalim ng unan. Hi, ugly mommy. Pwede bang mas maagang i-deliver yung cake? Na-move kasi ng mas maagang celebration. Oo naman. Pakisend na lang ang venue. Alright, thank you. Napaseryoso si Lali nang ibaba ang tawag. Wala na talaga siyang choice, kundi siya mismo ang magdala ng cake sa kliyente. Kahit ayaw sana niya. Suot ang bulaklaki na bandana, lumabas siya ng bahay bitbit ang kahon ng cake. Naghintay pa siya ng ilang minuto bago may dumaan na jeep. Kalong niya ang bake na cake. Napatingin siya sa kaharap na tingin niya ay mag-ina. Napangiti siya sa likod ng nakatakip na bandana nang matitigan ng malanghel na batang babae. Hanggang sa naging mapakla ang ngiti niya sa labi. Sa totoo lang, ayaw niya ng ganitong pakiramdam. Pero tao lang din naman siya. Namamangha, naiinggit at nagtatanong. At kung bakit ang iba'y kahali-halina habang siya hindi pinagpala. Napakaganda ng babaeng kaharap niya na siguradong siyang ina ng bata. Kahit na nagkaroon ito ng anak, ay mukha pa rin itong kaaya-aya. Iniwas ni Lali ang mga mata roon at lihim na huminga ng malalim. Sa tanang buhay niya, hindi niya naranasang purihin at hangaan. Puro panlalait dahil sa itsura niya. Kaya nga hanggat maaari, iniiwasan niyang lumabas ng bahay para malayo sa tukso at sakit. Ugly mommy? Napatingin siya sa sumasalubong na babae. I'm Criza, yung wedding organizer. Oo. Heto yung in-order mong chiffon wedding cake. Inabot niya ang kahon dito. Thank you so much, ugly mommy. Ngumiti naman siya. I heard from my other friend na wedding organizer din na maraming magagandang feedback ang mga cakes mo. So I decided na mag-message sa'yo. And I'm very happy na personally ikaw pang nagdala. Salamat din sa tiwala sa Ugly Mommy Bakehouse. Sana magustuhan niyo ang cake.
nakipagkamay siya rito. Sige, mauna na ako. Sige, salamat ulit. Naglakad ng wedding organizer pabalik sa venue. Siguro nga hindi siya pinalad sa pisikal na anyo pero sa sarap at galing naman sa paggawa ng mga malinamnam na pagkain, bumawi ang mga kamay niya. Ang mga matatamis niyang gawa ay walang bakas na pait na naranasan niya sa buhay. Nang makauwi at nasa tapat na ng pinto ay hinubad na niyang suot na bandana. Tao po? Naku po, akala ko maligno. Gulat-gulatan ni Danilo habang sapo ang dibdib. Ang lalaking kaibigan niya ngunit may pusong babae. Wow, hiyang-hiya ako sa'yo. Walang ganang tugon niya sa kaibigan bago buksan ang pinto. Biro lang? Ito naman? Sinundan siya nito nang makapasok sa bahay. Siya naman ay dire-diretso sa kusina. Ang daming pa-order. Sikat na talagang pastry shop tong kaibigan ko kahit hindi kagandahan. Alam mo Danilo Castillo Jr., kung nandito ka lang para manlait, malugang pinto. Pwede ka nang lumabas. Joke lang, ikaw ang seryoso mo sa buhay kaya ka pumapa. Itinaas ni Lali ang rolling pin. Ititigil mo ba yung bibig mo o papaikutin ko rito? Pananakot niya. Tumawa lang ang kaibigan kaya't napangiti na rin siya. Tulungan na kita. Tumabi pa ito sa kanya. Wag na, pumangit palasa ng cake ko eh. Umupo si Danilo sa silya at kumuha pa ng cupcake na isasama niya sa isang order ng kliyente niya na may kids party. Ako ang susundo kay Almond. Sinulyapan siya ni Lali. Matatagalan daw si Kuya Carlo, kaya ako na lang ang susundo sa inaanak ko. Sige, salamat. Ipinagpatuloy niya ang ginagawa. Gusto mong sumama? Napahinto siya sa paglalagay ng icing sa cake. Sunduin natin ang anak mo. Ikaw na lang, marami akong ginagawa. Maraming ginagawa o ayaw mong may makakita sa'yo. Napakurap si Lali. Kanina lang tagong-tago ang mukha mo. Paano nila makikilalang magaling na pastry chef ng Ugly Mommy Bakehouse kung lagi mong tinatago yung mukha mo? Seryosong humarap siya kay Danilo. Iniingatan ko lang si Almond. Ayoko makipag-away siya at masaktan. Kung makikita na makakalasa niya ang itsura ng mami niya, anong mangyayari? Almond, wala pang sundo mo? Tinabihan ni Ace ang batang estudyante. Wala pa po, teacher. Wala pa po ang Tito Carlo ko. Sandaling nagtaka ang binatang guro. Eh ang mami mo? Nasa bahay po. Anong trabaho niya? Parang hindi ko pa siya nakikilala o nakitang inihatid ka. Nilingon siya ng isa sa pinakamatalinong estudyante sa klase niya. Naggagawa po siya ng mga cake sa birthday party. Nakangiting sagot nito. Talaga? Napaisip si Ace. Kahit nasa kalagitnaan na ng pagtatapos ang taon ng klase, ni minsan, hindi niya nasilayan ang mukha ng ina ng bata. Ipinagpalagay na lamang niya na sobrang busy ito sa trabaho kaya hindi nito maihatid ang anak. Pero masyadong imposible yon. Kahit na sino sigurong magulang, gagawa ng paraan para maging parte ng school days ng paslit kahit minsan. Hello, Miss Flores? Ako nga po. Good evening po. Magandang gabi rin ho. May problema ho ba? Tanong ni Lali habang nagpupunas ng kamay sa isang towel. Abala kasi siya nang makatanggap ng tawag mula sa class advisor ng anak. Wala naman ho. May meeting kasi ang mga parents ng mga bata bukas ng hapon. I'm looking forward po na lahat ng parents maka-attend. Ganun ho ba? Naririnig niya sa tinig nito ang pag-iisip. Miss Flores. Untag ni Ace. Sige ho, baka yung Tito Carlo na lang niya ang makapunta. Tumayo si Ace mula sa silya. Kahuli-hulihang magulang ng estudyante na ang tinawagan niyang ito. At ito lang lagi ang naririnig niya mula rito sa tuwing ipapaalam niya rito na may parents meeting ang mga batang estudyante. Bakit ho hindi kayo? Kasi ho, Miss Flores, hanggat maaari magulang po talaga ang kailangan. Pagpupursige ng binatang guro. Hindi niya alam kung bakit gano'n na lang
ang kuryosidad niyang makilala ang ina ng estudyanteng si Almond. Nakagat ni Lali ang dulo ng daliri. Aasahan ko po ang pag-attend niyo. Naputol na ang tawag nang hindi siya nakasagot. Matapos ang klase ni Ace ay inihanda na rin niya ang classroom para sa meeting ng mga magulang ng klase. Si Almond na naman ang nahuling sunduin. Nakaupo ang bata sa labas ng classroom. Umupo ang binata at inabutan ito ng maiinom. Thank you, teacher. Can you tell me about your mommy, Almond? Tanong niya sa bata. Sinipsip nito ang straw ng binigay niyang Tetra Pak na may lamang orange juice. Mabait siyang mommy. Inaalagaan niya ako at masarap siyang mag-bake ng cake. Napangiti si Ace. Mas lalo tuloy niyang gustong makilala ang babaeng dahilan kung bakit masaya ang mga mata ng kaharap na bata. Pero alam niyo, Teacher Ace, napansin ko na hindi niya gustong lumalabas ng bahay. Napakunot noo ang binata. Bakit naman? Inosente itong nagkibit-balikat. Gusto ko nga po na ihatid niya ako pero bukod po sa lagi siyang gumagawa ng cake, parang ayaw niya akong kasamang lumabas. Hinimas na isang buhok ni Almond. Hindi naman siguro. Sure akong may dahilan ng mami mo. Ang mahalaga, magkasama kayo sa bahay. Pero gusto ko po na ihatid niya ako sa school, katulad ng mga kaklase ko. Kinabig na lang niya ang bata palapit. Wala siyang maisagot sa huling sinabi nito. Natataranta si Lali kung anong uunahin sa mesa niya. Naghihintay sa kaniyang 2-tier cake na lalagyan niya ng toppers, habang nakasalang naman sa oven ang ilan pang cupcakes. Cake for client 18? Check. Kinagat niya ang takip ng ballpen para i-check ang listahan ng mga order. Nang tumunog ang oven, ipinasok naman niya sa chiller ang isa pang cake na katatapos lamang linisan sa silver plate. Ugly mami, nasa nang i-deliver? Pakending-kending pang binabaing kaibigan nang lumapit. Naroon na ito nakasuot ng belt bag at damit pang babae. Nilalaro nito ang susi ng motor. Heto, ito sa David's Clubhouse. Itong isa sa Guillermo Subdivision, kay Mrs. Achanza. Inabot niya ng mabilis at maingat ang dalawang cake sa kaibigan. Bakit ba nagkukumahog ang beshi ko? May meeting pa kasi ako sa school ni Almond. Hindi ko alam kung makakaten si Kuya Carlo. Nasa biyahe pa kasi siya. Sinilip ni Danilo ang kulay pink na relo. Sumama ka na kayang mag-deliver. Mag-aalas 3 na. Diretso na tayo sa school ni Almond pagkatapos nating mag-deliver. Nagkatitigan sila. Tara na, Beshi. Huwag ka nang mag-isip. Kinuha ni Danilo ang kamay niya at hinila palabas. Nakasuot siya ng helmet hanggang sa iaabot ang kahon ng cake sa kliyente. Bumalik siya sa kaibigan na naghihintay sa motor matapos niyang ibigay ang huling order. Tara na! Sa school naman tayo ng inaanak ko. Natigilan si Lali. Bukod sa hindi na nga siya kagandahan, nahagard pa siya sa dami ng trabaho simula umaga. Hindi naman siya pwedeng pumasok sa room ng anak ng nakasuot ng helmet. Hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon ng mga magulang ng mga kaklase ng anak. Kung pagtatawanan ba siya o hindi. Hay nako! Tara na, ugly mommy! Untag ni Danilo. Napailing na lamang siya at huminga ng malalim. Bahala na. Dapat niyang unahin ang responsibilidad niya bilang magulang kaysa sa sasabihin ng iba. Paangat na ang hita ni Lali sa motorsiklo ng kaibigan nang tumunog ang cellphone niya. Mabilis niyang kinuha yon. Hello? Ano? Hindi ko marinig. Hubarin mo muna kaya Beshi ang helmet mo. Napatingin siya sa sarili. Basta na lang niyang ibinigay ang bag na dala sa kaibigan. Kasunod ang helmet na muntik pang tumama sa mukha nito. Hello kuya? Lali, papunta na ako sa school ni Almond. Talaga? Oo, may inihatid akong pasahero malapit sa school niya. Kaya ako na nga attend. Alam ko naman na hindi ka makakapunta. Napangiti siya ng mapait. Kung wala siyang kapatid at kaibigan, ano na ang mangyayari sa kanya? Baka noon pa man ay hindi na niya nagawang protektahan ng pinakamamahal na anak. Tito Carlo!
Napatingin si A sa lalaking palapit. Patakbo itong sinalubong ng estudyante. Kanina ka pa ba naghihintay? Tanong ni Carlo sa pamangkin. Hindi naman po. Nasa taxi ng Kuya Garrett mo. Iuuwi ka na niya at a-attend ako ng meeting mo. Pinanood na lang niya ang pagtakbo ng bata sa kotse. Lumapit lang siya sa tiyuhin nito nang makaalis ang estudyante. Sir, nagsisimula na po bang meeting? Hindi pa naman po. Kayo ba nga attend? Oho. Nasaan po ang mami ni Almond? Kumamot ang tiyuhin ng bata sandali sa likod ng ulo. Busy ho sa trabaho. Sana ho kahit busy sa trabaho, naglalaan siya ng oras para sa bata. Mahalagang presensya niya sa school. Akala lang natin hindi yun alam ng mga bata pero ramdam nila yun. Tumango naman ang alangan si Carlo. Nang makapasok sa room si Ace, ay hindi pa rin nawawala ang inis sa kanya. Nadismaya siya sa magulang ni Almond. Pakiramdam niya ay gumagawa lang ito ng dahilan para talaga hindi gampanan ang responsibilidad sa bata. Pero bakit kita at ramdam naman niya ang pagiging mabuting ina nito kay Almond? Mabait ang bata at tila busog naman sa pagmamahal. Kung ganon, anong problema ng ina ng estudyante? Bakit tila napakailap nito? Mommy, tinatanong ka po ni Teacher Ace. Tiningnan ni Lali ang anak na kaharap sa mesa. Kasalukuyan niya itong tinutulungan sa homework nito. Ako? Opo. Bakit daw? Gusto niya po yata kayong makilala. Napaisip naman siya. Lali. Saktong pumasok sa loob ng bahay ang nakatatandang kapatid. Nagagalit yata yung teacher ni Almond sa'yo. Sinulya pa ni Lali ang anak bago tumayo. Dinala niya sa sala ang kapatid na kagagaling lang sa meeting. Pinabibigay niya to. Inabot nito ang isang papel. Pinagmamasdan ni Lali si Carlo, kaswal lang na nagkibit balikat ang kuya niya. Hindi na ako nagpaliwanag, parang hindi naman niya maiintindihan. Matanda na ba ang teacher ni Almond? Tanong niya habang binabasa ang ipinadalang sulat nito tungkol sa hindi niya palagi pagdalo sa mga pagpupulong. Bata pa, parang kasing edad mo lang, pero magandang lalaki. Magandang lalaki? Ulit niya. Oo, sige na nga mauna na ako. Ingat ka kuya, salamat. Bumuntong hininga na lang si Lali nang marinig ang pagsarado ng pinto. Mukhang nadismaya sa kaniyang teacher ng anak. Sigurado siyang iisipin nito na pabaya siyang magulang. Paano at saan ba niya sisimulang magpaliwanag? Mabilis na nilalaro-laro ni Ace ang ballpen sa mga daliri. Nang tumapat ang kamay ng orasan sa ikatlong numero, ay tumayo na siya. Almond. Tiningala siya ng naghihintay na bata. Ako nang maghahatid sa'yo pa uwi. Dahil wala naman sa tamang oras ang sundo ng estudyante, siya na mismo ang lalapit at pupunta sa nanay nito. Tara. Inilahad ni Ace ang palad sa batang si Almond. Seryosong tinitigan niyo ng bata. Laylay ang ilang hibla ng kulot at maikling buhok ni Lali. Nagtungo siya sa sala para linisin ang ilang gamit niya sa paggawa ng mga cake. Siya ang susundo ngayon sa anak sa eskwelahan. Hinablot niya lang ang bag at kinuha ang cellphone. Napamura pa siya nang makita ang 3:30 na. Naku po, yung anak ko! Kinakabahan niyang usal. Nagmamadaling lumabas ng bahay si Lali. Kawawa naman ang anak niya. Baka ito na lang ang walang sundo. Dito na po ang bahay ko. Alam ng bata kung paano buksan ang gate kaya't nagpatianod na lang si Ace dito. Mami! Napahinto si Lali at napalingon. Kumurap ang mga mata ng binata nang magtama ang mga mata nila ng ina ng kahawak kamay na estudyante. Almond? Nauutal niyang aniya. Nagpatuloy sa paghakbang si Ace. Miss Flores. Magalang na bati ng binatang maamo ang anyo. Marahang inabot ni Lali si Almond habang hindi masalubong ang mata ng kaharap na tingin niya ay ang sinasabi ng nakatatandang kapatid na gwapong teacher ng anak. Inihatid ko na si Almond. Wala ho kasing sundo niya. Pinali niya ang muka sa kabilang banda para hindi makita ng kaharap ang itsura.
Pasensya na ho, teacher. Papunta naman na ho ako. Hindi ho dapat naghihintay ang bata. Dapat tayong unang nagpapakita at nagtuturo kung paano maging responsable, lalo na pagdating sa oras. Pasensya na kayo. Sagot na lang niya habang nakatago pa rin ang muka. Anak, pumasok ka na sa loob. Nagpaalam sandali ang bata sa guro bago pumasok sa loob ng bahay. Banayad na sinilip ni Ace ang iniiwas na muka ng ina ng estudyante. Salamat ho sa paghatid, teacher. Pasok na rin ho ako. Sandali lang, Miss Flores. Napahinto si Lali habang nakatalikod. May problema ba kayo? Sandaling dumaan ang katahimikan sa pagitan nila. Napapansin ko kasi, parang napapabayaan niyo si Almond. Hindi ko pinababayaan ang anak ko. Seryosong tugon nito habang nanatiling nakatalikod. Kung hindi ho, bakit laging nahuhuling sunduin ang anak niyo sa classroom? Napalunok siya. Naintindihan ko na nagtatrabaho kayo. Marami rin akong kilala na magulang na nagtatrabaho pero nagagampanan nilang tungkulin nila. Ano ho bang pinupunto niyo? Napilitan at naiinis na humarap si Lali sa guro ng anak. Pabaya akong ina? Hindi naman ho sa ganun, Miss Flores. Teacher Ace! Tawag ng ilang estudyante sa labas ng mababang gate. Ay, ang pangit ng babae! Dugtong ng mga bata nang makita si Lali. Napatingin si Ace sa kaharap. Totoo nga yung sabi ni Mama, ang pangit ng nakatira riyan, ang pangit ng mami ni Almond. Napapikit si Lali. Bumilog ang butas ng ilong ng binata nang lumabas ng gate. Itigil niyo yan. Saway niya sa mga ito. Hindi tama yung ginagawa niyo. Sir, kailan pa po hindi tama magsabi ng totoo? Balik tanong ng isang batang babae. Natigilan si Ace. Pangit naman po talaga siya eh. Tama na. Mahinahon pero nagtitimping ulit niya. Hindi maling magsabi ng totoo pero hindi tamang nakakasakit. Tumahimik naman ang dalawang bata. Umuwi na kayo. Opo, teacher. Nang lumayo ang mga ito, ay humarap siya sa bahay at naroon na si Lali. Isinasarado na nito ang gate. Sandali lang, Miss Flores. Pigil niya sa bakal na tarangkahan. Sinalubong nito ang mga mata niya. Ang mga salitang yun ang ayaw kong marinig ng anak ko. Kumibot ang lalamunan ng binata. Hanggat kaya ko, iniiwasan ko siyang masaktan. Kung pabayang ina pa rin ako sa paningin niyo, ayos lang. Ang mahalaga, hindi masasaktan ng anak ko. Natigilan si Ace at dahan-dahang napabitiw. Napahinga na lang siya ng malalim. Pinanood na lamang niya ang pag-akyat nito sa terrace at pagsarado ng pinto. Nasagot na ang mga tanong niya. Malinaw niyang narinig ang dahilan at masyado siyang naging mapanghusga sa pagiging ina nito. Nag-ipon ng hininga sa dibdib si Ace bago tinipa ang numero sa cellphone. Nag-arko agad ang kilay ni Lali ng rumihistro ang pangalan ng teacher ng anak. Sagutin mo na, baka may kailangan sa school si Almond. Utos sa kanya ni Carlo. Bukod sa nahihiya siya sa guro dahil sa nangyari nung nakaraan, naiinis din siya sa mga patutsada nito sa kanya habang wala itong alam ni Katiting ng pinagdadaanan niya. Hello, teacher? Formal niyang tanong. Hindi naman agad nakasagot si Ace. May problema ho ba sa anak ko? No, wala naman. Bakit ho kayo napatawag? Nabanggit kasi sa akin ni Almond na pastry chef ka. Gusto ko sanang umorder. Napahinto sa paghahalo si Lali. Kipit-kipit niya ang cellphone sa tenga at pagitan ng balikat. O-order kayo ng cake? Pasensya na ho, teacher. Fully book na ho ako ngayong buong linggo. Ganun ba? Natahimik ang linya. Kailan niyo ba kailangan? Kahit Sunday afternoon sana. Sige na, Miss Flores. Wala na kasi akong kilalang ibang baker. Dagdag pa nito. Napatingin siya kay Carlo na pinapanood siyang makipag-usap sa guro ng anak. Walang magdi-deliver. Kukunin ko sa bahay niyo. Bahala ka na sa design. Simple lang naman. Pangregalo lang. Sige. Send mo na lang ang details sa business page account ko online. Napangiti si Ace.
Ugly Mommy Bakehouse. Mag-message ka lang dyan. Yun lang at tinapos na nito ang tawag. Ugly Mommy. Naulit niya. Tanaw-tanaw ni AC Almond na nagre-recess kasama ang ilang kaklase. Nakikita niya kung paano mag-share ang bata ng baon nitong cookies sa mga kaharap. Napangiti siya. Sa 3 taon niyang pagtuturo, ito ang pinakamabait na estudyanteng nakilala niya. Naalala niya ang ina ng bata, kaya kinalikot niya ang cellphone. Doon niya nakita ang business page account nito. Ang mga bake na cake at iba't ibang pastries na gawa nito, marami rin magandang komento roon kung gaano kasarap ang mga gawa ni Lali. Mas lalo siyang napangiti nang mabasa na nagregalo ang mami ni Almond ng libreng cake sa isang bata. Naroon ang lubos na pasasalamat ng paslit. Ayos lang ba siya? Oo, ayos naman siya, Lali. Kaso baka mamaya pa kami makauwi riyan. Si Almond, ako nang bahala sa anak ko, ate. Si kuya, may bali ba siya? Wala naman. Sandali lang, Lali, ha? Aayusin ko lang yung mga papel ng kuya mo. Sige, tatawag na lang ulit ako. Nakahinga siya ng maluwag dahil walang mas malalang nangyari sa kapatid na si Carlo. Nabangga raw ang taxi nito. Buti na lang at kasama ng kuya niya ang asawang si Yam Yam. Hirap si Lali na suklayin ng maikli niyang kulot na buhok habang nakaharap sa salamin. Gigil na ang mukha niya at buong pwersa na ng katawan ang gamit para lang matuwid at may tali ang buhok. Noong pamang bata ay kulot na talaga ang buhok niya at masaya siya roon dahil namana niya yon sa ina. Wala siyang balak ipatuwid ang buhok na yon o baguhin. Sa mukha naman ay hindi talaga siya pinagpala. Noong nagsabog yata ng kagandahan ng Diyos, malalim ang kanyang pagkakatulog. Hindi rin siya marunong mag-alaga ng balat, magayos ng kilay at wala ring perang pangpatangos ng ilong. Wala na rin sa uso ang estilo ng mga damit niya. Lalo na ngayon, nananay na siya. Mas inuuna niya ang importante, ang maibigay ang pangangailangan ng anak. Anong silbi na maganda o nakapustura siya kung hindi niya maibigay ang buhay na gusto niya para kay Almond? Kaya ng mga anak parang mas lalong dumoble ng 10 ang itsura niya. Pero para kay Lali sa kabila ng lahat, kontento siya kung anong pinagkaloob sa kanya. Kontento na siya sa buhay na meron siya. Meron siyang anak na higit pa sa ganda na naging biyaya niya. Tanggap niya ng maluwag sa puso ang sarili. Pero para sa anak, gagawin niya ang lahat para hindi ito masaktan ng dahil lang sa kanya. Almond, nasaan ang mami mo? Nasa bahay. Ang tito ko ang susundo sa akin. Bakit hindi ang mami mo? Parang hindi namin nakikita ang mami mo. Inosenteng tanong ng isa sa mga kaklase ni Almond. Nagbibake kasi siya ng cake sa bahay namin. Siyang gumagawa ng mga cookies na baon ko. Magkakausap ang mga batang pare-parehong naghihintay ng mga sundo sa labas ng classroom. Talaga? Bibili kami ng cake sa inyo sa birthday ko para gawin ng mami mo. Sige, sasabihin ko sa kanya. Gumuhit ang ngiti sa labi ng munti. Napangiti si Ace nang marinig at makita ang pagmamalaki ng bata sa ina nito. Marahan ang lakad ni Lali. Kip-kip niya ang bag at hawak ang suot na bandana. Sakto lang siya sa oras ng uwian ng anak. Dahil busy sa paglalaro ang ibang mga estudyante, hindi siya napapansin ng mga ito. Kaya minadali niya ang pagtungo sa classroom ni Almond. Aray ko! Sa lakas ng banggay na hubad ang suot na bandana ni Lali. Nagtakip agad siya ng 2 pisngi. Miss Flores? Napatingin siya sa lalaking bumunggo sa kanya. Mabilis itong kumilos at tinulungan siyang isuot muli ang bandana. Ayos ka lang? Nag-aalalang tanong ng teacher. Ayos lang. Si Almond ho. Mami? Ngumiti si Lali sa anak. Masayang tumakbo si Almond patungo sa ina na nasa pinto ng classroom. Kinarga niya ang bata. Totoo po ba? Sinundo mo ako? Hindi makapaniwalang tanong nito habang sinisilip ang mukha niya sa nakaharang na bandana. Oo anak. Yumakap ang anak sa kanya. Nakangiting tinapik ni Lali ang likod ng anak.
Simple lang talagang makapagpapasaya rito. Ang gawin niya ang katulad ng ginagawa ng ibang mga magulang. Miss Flores, gamit ni Almond. Napatingin siya sa inaabot na bag ng guro. Salamat ho. Kinuha niya yon habang pinagmamasdan siya nito. May problema ho ba? Wala naman. Masaya lang ako na masaya si Almond. Sige ho, mauna na kami. Teka, may problema pala. Hindi na itinuloy ni Lali ang pagpihit at alangang sinulya pa ng guro. Huwag mo na akong iho o kausapin na para akong isang lolo. Tingin ko naman magkasing edad lang tayo. Sige, Teacher Ace. Nahihiyang sagot nito sa kanya. Salamat ulit. Mauna na kami. Mag-ingat kayo, Miss Flores. Tipid lang siyang ngumiti. Tinanaw na lang ni Ace ang mag-ina. Kung sino man ang asawa ni Lali at ama ni Almond, napakaswerte nito dahil meron itong mapagmahal at masipag na asawa, mabuti at matalinong anak. Teacher Ace! Ngumiti siya nang salubungin ni Almond matapos buksan ang gate. Tumanaw agad siya sa pinto. Nasaan ang mami mo? Nasa loob po. Tara po. Hinila siya ng bata. Almond, sino yan? Sa pagtanaw ni Lali ay papasok na sa loob ng bahay si Ace, kaya alerto siyang tumalikod. Nahawakan pa niya ang buhok. Dire-diretsyong hinila ni Almond ang binata sa kusina. Magandang hapon, Miss Flores. Nanatili siyang nakayuko. Iniwan na rin sila ng bata. Naistorbo ba kita? Alangang tanong ng teacher habang nakapaling ang muka para makita ang ina ng estudyante. Hindi naman. Sagot ni Lali at kunyaring ipinagpatuloy ang pagtatali sa kahon ng cake. Heto nga pala yung order niyo, teacher. Nakatungo pa rin ang ulo niya nang iabot yun kay Ace. Mas lalo siyang nahiya sa itsura niya dahil, sa totoo lang, ay isang binata sa mga pinalad pagdating sa panlabas na kaanyuan. Para sa kanya, perpektong lahat ng nasa mukha nito. Kaakit-akit ang pisikal nitong anyo. Salamat. Nakangiting kinuha yun ng binata bago napatingin sa mesa kung saan nagbibake ang ina ng bata. Muli niyang binalikan ng atensyon ang kaharap. Napakunot-noo siya dahil halos hindi na niya makita ang mukha nito. Sige na, teacher. Baka mahuli ka sa kung saang party ka pupunta. Pagtataboy ni Lali. Oo nga. Napakamot pa si Ace sa ulo. Sige, alis na ako. Salamat ulit, Miss Flores. Lumakad na ito pero muling tumigil sa paghakbang. Pwede ba kitang tawaging Lali? Doon lang marahan at bahagyang inangat nito ang muka. Ngumiti siya ng kapiraso sa ina ni Almond. Agli mami na lang. Naglinya ang noo ni Ace. Masanay ako ron. Narinig niya ang pait at lungkot sa boses ng kaharap. Sabay silang napalingon sa pinto nang basta na lang bumuhos ang ulan. Mami, teacher, umuulan po. Sambit naman ni Almond na nasa sala. Oo nga, may dala ka bang payong? Baling ni Lali kay Ace. Wala eh. Nasa terrace ang binata at pinapanood ang may kalakasang patak ng ulan sa labas ng bahay ng estudyante. Tahimik at payapa ang loob ng tahanan ng mag-ina. Parang masayang tumira kasama ng mga ito. Teacher, inom muna raw po kayo, sabi ni Mommy. May inilapag na baso ng mainit na kape ang bata. Salamat, Almond. Pinagmamasdan niyang nakangiting paslet. Sinisilip nito ang kahon ng cake na nasa mesa. Bakit? Tanong niya. Masarap po yung cake na yan. Yan po ang paborito ko pong flavor ng cake ni Mommy. Kita na niya ang pagkislap ng masayang mga mata ng bata. Ang tagal naman ni Almond. Patagong sinisilip ni Lali ang anak sa bintana kung saan tanaw ang terrace. Sandali kasi niyang inutusan itong abutan ng maiinom ang binata. Hindi pa kasi ito makalis at malakas pa rin ang ulan. Siguradong kahit magpayong ay mababasa ang kahon ng cake nito. Nasa labasan pa kasi nakapark ang kotse ng guro. Wala tuloy pagpipilian si Lali kung hindi ang lumabas. Hinagod pa niya sandali ang buhok at hinila ang damit. Almond?
Impit niyang tawag. Tumingala si Ace at ang bata. Bakit mo kinakain yan? Gulat niyang tanong nang maabutang kinakain ng anak ang cake na order ng teacher. Hindi naman ito makasagot. Inosente itong pinagsalit-salitan silang tiningnan. Okay lang, ako naman ang nagsabi. Pag-ako ni Ace, lumapit si Almond sa ina. Otomatikong pinunasan naman ni Lali ang bibig ng anak na may mga tsokolate pa. Napatingin siya sa cake na may slice na bago sa muka ng guro. Pasensya na. Okay lang. Napatitig siya rito. Para naman talaga sa inyo to. Napakunot noo siya. Yung araw na inihatid ko si Almond rito, medyo hindi tayo nagkaintindihan. Hinusgahan kita bilang isang ina. Kaya yan ang peace offering ko. Kumurap ang mga mata ni Lali. Para sa'yo, ibig kong sabihin, para sa inyo ni Almond talaga tong cake. Sana sinabi mo agad, hindi na sana ako nagsayang ng kahon. Sagot niya. Natawa ng kaunti si Ace. At saka hindi ka na sana nag-abalang magpunta pa rito. Ayos na yung sorry. Nakangiting tiningala ni Almond ang ina at ang guro. Pwede ko na po bang kainin yung cake, mommy? Sige, bigyan mo rin si teacher. Sumabay ka na. Alok ni Ace nang bumalik siya sa terrace at abutan ito ng platito. Huwag na. Sige na. Siguradong hindi namin mauubos to ni Almond. Napatitig siya sa cake. Una siyang inabutan ito. Nahihiyang kinuha niya yon. Magkakaharap sila sa mesa habang humihina ang patak ng ulan. Ang ganda ng bahay niyo. Kayo lang ba ni Almond ang narito? Pauna ni Ace habang hawak ang kutsara. Oo, kami lang mag-ina. Itinikom saglit ng binata ang labi bago pailalim na sinulya pa ng kaharap. Nagdadalawang isip pa rin siyang magpatuloy sa tanong. Nasalubong niya ang mga nag-aalangang mata ni Lali. Yung tatay ni Almond. Nasa loob na ng bahay ang bata at naglalaro. Matapos kong sabihin na buntis ako, nilait at iniwan niya ako. Malungkot na napangiti si Ace. Hindi ko alam kung nasaan na siya. At ayos naman sa akin ang lahat. Ang mahalaga, magkasama kaming mag-ina. Tumangutango ang binata. Nakipagtitigan si Lali sa kaharap. Wala siyang mabanag sa mukha nito na pagtataka sa kung anong nakikitang anyo niya. Parang ordinaryo siya. Tila hindi siya kakaiba. May mga tao talaga sa buhay natin na hindi mananatili. Sadyang may iiwan lang talaga silang leksyon o inspirasyon. Napangiti ng tipid si Lali. Unang beses niyang makarinig ng magandang payo. Nagkatitigan ng dalawa. Agad naman siyang umiwas. Kainin mo na yan, teacher. Baka lang gamin yan. Pagtuturo niya sa cake na nasa platito, nangingiting yumuko si Ace. Hindi naman talaga siya mahilig sa matamis. Pero ngayon dahil sa narinig niyang papuri sa inosenteng bata sa gawa ng mga kamay ng ina nito, gusto niyang subukan. Nakaabang naman si Lali sa magiging reaksyon ng binata nang lumapat sa bibig nito ang tinidor na may kapiraso ng cake. Marahan ang pagnguya ni Ace. Nahigit niya ang hininga nang sulyapan siya nito. Ang sarap. Tatango-tango nitong sambit. Talaga? Tsaka lang siya maluwag na napangiti. Oo. Salamat naman na gustuhan mo. Nakahingang sagot niya. Habang pinagmamasda ng kaharap na ini-enjoy ang gawa niyang cake, mas ginanahan siyang gumawa pa at mag-bake. Mauna na ako. Ingat kayo, teacher. Teacher? Ulit ni Ace habang kasabay na naglalakad si Lali palapit sa gate. Bukod sa hindi naman kita estudyante, pakiramdam ko, 60 years old retired teacher na ako kung paano mo ako tawagin. Please call me Ace. Sinulyapan siya ng ina ng bata. At pwede naman kitang tawagin sa pangalan mo. Sabay silang huminto. Lali, tama? Sabi ko ugly mommy na lang. Yun yung tawag nila sa akin. Ugly mommy? Nag-aar ko pa ang kilay nito. Tumango siya. Parang hindi naman bagay sa'yo.
Si Lali naman ang nagtaka. Huwag mong pansinin ang sinasabi sa'yo ng iba. Lalo na kung anong nakikita nila. Napaseryoso siya at napatitig sa guro. Mas kilala mo ang sarili mo, Lali. Ang mga mata lang naman ng tao ang mapanghusga. Nang may dumaan sa mababang gate na mga babae, ay nakatingin at nagbubulungan pa ang mga ito habang pinanunood sila. Huwag mo silang pansinin. Aniya agad ni Ace. Napatingin siya rito. Naiinggit lang sila sa'yo. Nginitian pa siya ng binata na ikinangiti niya rin. Lumabas na ng bahay ang guro na tinanaw na lamang niya. Kauna-unahang beses niyang makakita ng ganong klase ng mga mata. Hindi iyon nagsisinungaling, nanloloko o nang-uuto. Mukhang nakatagpo siya ng bagong kaibigan sa teacher ng anak. Nilagyan ni Lali ng basang bimpo ang noo ni Almond. May sinat kasi ito. Tumayo siya sa kama at kinuha ang cellphone. Hello? Magandang umaga, Ace. Bati niya. May problema ba, Lali? Kasalukuyang pasakay na ng kotse ang binatang guro para pumasok sa school. May sinat kasi si Almond kaya hindi siya makakapasok ngayon. Okay lang ba siya? Hindi siya nakapagmaneho agad buhat sa narinig. Ayos naman siya. Napainom ko na ng gamot. Pagpapahingahin ko lang muna. Sige, sabihin mo magpagaling siya. Salamat. Pinagmasdan ni Lali si Almond matapos ang tawag. Mommy? Pupungos-pungas ang batang palapit sa kanya. Agad niyang hinubad ang apron at kinarga ang bata. Kumustang pakiramdam mo? Tanong niya habang kayakap si Almond. Nagtungo sila sa terrace at doon naupo. Marahan niyang hinimas-himas ang likod ng bata. Kapag masama ang pakiramdam nito, ay mas gusto nitong kayakap siya. Napahinga si Lali. Mahirap talagang maging isang magulang. Pero sa bawat yakap ng anak, ay parang nagiging madali ang lahat sa kanya. Natigilan sandali si Ace. Natanaw niya na yata ang pinakamagandang makikita ng mga mata niya. Magkayakap ang mag-ina habang payapa ang paligid. Hindi niya alam kung anong nararamdaman ng puso habang pinagmamasdan ang mga ito. Hoy! Sino ka? Akit bahay ka no? Natigilan si Danilo nang humarap ang gwapong lalaki. Napahawak pa ang binabae sa sariling dibdib. Kumikinang ang mga mata nito. Kusa ring natigilan si Danilo. Napatingin siya sa bahay ng kaibigan bago sa estranghero. Iniliyad ni Danilo ang dibdib na parang isang tunay na lalaki. Ganon na rin ang boses. Akyat bahay ka ba, pare? Kahit gwapo ka, hindi kita papalampasin. Pagpoprotekta niya sa kaibigan at inaanak. Ano? Magsalita ka. Kapag hindi ka nagsalita, bahala ka. Hahalikan kita. Pasimpleng bulong nito. Kahit gustong magtapang-tapangan ni Danilo, hindi rin ito matiis ang kagandahang lalaki ng kaharap. Ano pare? Hindi ka sasagot? Malalim at malaking timbre ng tinig ni Danilo at hinila pa ang kwelyo ni Ace. Hoy! Anong ginagawa mo? Pinigilan ito ni Lali matapos buksan ang gate at maabutan ang kamay ng kaibigan na nakakapit sa damit ng guro ng anak. Akit bahay yata to. Pasilip-silip sa inyo eh. Uupakan ko na to. Patuloy na pagpapanggap na lalaki ng kaibigan. Tumigil ka nga. Ibinaba niya ang kamao ni Danilo gamit ang isang kamay dahil nanatiling karga niya si Almond. Teacher siya ni Almond. Gumalang ka nga. Binitawan naman ito ng kaibigan. Seryosong inayos ni Ace ang suot. Teacher? Tila nagising ang bata at humarap sa kanya. Kumusta ka, Almond? Itinaas lang nito ang kamay. Kinarga naman niya ito. Nagkatinginan sina Danilo at Lali. Napakagwapo naman pala ng teacher ni Almond. At close pala kayo. May linya ang noong nilinga ni Lali ang kaibigan na impit na kinikilig. Naroon sila sa kusina at naghahanda ng merienda para sa bisita. Anong close? Tingnan mo nga, nagpupunta siya sa bahay niyo. At hindi mo tinatago ang mukha mo sa kanya. Humarap siya rito.
Pakiramdam ko wala akong dahilan para itago ang mukha ko kay Ace. Ace? Walang paggalang ha? Nakangiting sambit ni Danilo. Mabilis niyang iniwasan ang nanunuksong mga mata nito. Kung makasaway ka sa akin kanina? Dagdag pa nito. Tama siya. Hindi naman kasi niya ako estudyante. Bakit ko naman siya tatawaging teacher? Katwiran naman niya. Sus, pakunwari pang ugly mommy na to? Sandaling huminto si Ace sa pagkuha ng ilang papel na ibinigay sa katabing si Almond. Nilingan niya si Lali at ang kaibigan nito nang ngiti-ngiti. Parang close na close. Bigla na lang siyang napatikim. Lali. Tumayo na siya matapos tawagin ng ina ng bata. Lumapit naman ito na may dala pang merienda. Dinala ko lang yung activities na ginawa namin. Kapag okay na si Almond, pwede niyang gawin yun. Salamat, Ace. Mauna na ako. Magmerienda ka muna. Huminto siya sa paghakbang at binato ng tingin ang katabi nitong kaibigan. Hindi na. Salamat na lang. Parang nawalan siya ng gana sa nakita. Mauna na ako. Nasa labas na ng terrace ang binata nang humabol si Lali. Ibinalot niya kasi ang ilang cupcake para iuwi ng guro. Ace! Nawala sa preno ang mga paa niya. Babagsak siya sa binatang teacher na nasa dulo na ng 4 na baitang na mababang hagdan nila sa terrace. Kasabay ng pagsigaw ay marahan niyang pagbagsak kasama ng mga cupcake. Lali! Mabilis at walang pag-aalinlangan namang sinambot ni Ace ang dalaga. Napaigik na lang siya nang maramdaman ng maliliit na batong tumama sa bewang niya. Marahang iminulat ni Lali ang nanlalaking mga mata. Nakalapat ngayon ang labi niya sa labi ng guro habang napaiibabawan niya ito. Sapo pa ng malalaking palad nito ang likod ng bewang niya. Ramdam naman ni Ace ang mabilis na tibok ng puso habang nakatitig sa mga mata ng ina ni Almond. Mommy? Agad na tinakpan ni Danilo ang mga mata ni Almond nang lumabas ng pinto. Natatarantang tumayo si Lali. Pasensya na. Hindi niya magawang tingnan ang binatang guro. Nakangiwing bumangon paupo naman si Ace. Nawiwindang na inayos ni Lali ang sarili habang nagwawala ang puso. Narinig niya lang ang daing ng teacher kaya niya ito naalala. Pasensya ka na talaga, hindi ko sinasadya. Hinawakan niya ito sa kamay para tulungang tumayo pero nang magtama ang mata nila ay ramdam niya ang kuryenteng dumaloy sa hawak niya. Aray! Muling napahiga si Ace nang basta na lang bitawan ni Lali. Ayos ka na ba? Nahihiyang tanong niya nang umupo kaharap ang guro. Tingin ko ayos naman ako. Ikaw ba? Sinulyapan pa siya ni Ace. Hindi naman ako nasaktan. Kusa siyang natigilan nang maghinang ang kanilang mga mata. Ibig kong sabihin, ayos lang ako. Imposible naman siyang masaktan dahil matipon ng dibdib nito ang sumalo sa kanya. Teacher, masakit pa po ba? Hinawakan naman ni Almond ang balakang ng binatang guro nang lumapit ito. Okay lang ako, Almond. Itinago niyang sakit nang ngumiti sa bata. Napatingin siya sa labas. Uuwi na ako para makapagpahinga na rin kayo. Kagat-kagat niyang ibabang bahagi ng labi habang hawak ang balakang ng tumindig. Danilo Jr. Mahinang tawag ni Lali at pinuntahan ng kaibigan. Ano? Mas matamis ba sa ginagawa mong cake? Pigil ang kilig nito nang inguso ang labi. Tumigil ka nga. Impit niyang saway dito. Ihatid mo na lang si Ace. Ikaw na lang. Kinikilig nitong wika halos himatayin ito sa pagkakatayo. Hinila niya agad ang kaibigan sa braso. Ikaw na. Paano si Almond? Ako nang magbabantay sa inaanak ko. Sige na, go! Kaangkla siya nito nang itulak kay Ace. Ihahatid ka raw ng beshi ko. Malambot nitong wika. Napatitig si Ace sa kaibigan nito. Mukhang nagkamali siyang akalaing tunay itong lalaki. Ang sakit nga ng likod ko eh. Pag-iinarte niya nang makitang kinikilig ang kaibigan ng mami ni Almond.
Binalingan ni Lali ang nakatayo at katabing teacher. Naroon sila sa waiting shed at hindi nito dala ang kotse. Nagsisiksikan ng mga tao sa loob. Nakayuko naman si Lali habang suot ang bandana. Buti na lang at busy rin ang mga taong nasa paligid nila. Mukhang walang oras na tapunan ng atensyon ang mukha niya. Natigilan siya nang mapadikit ang braso kay Ace. Nagkatinginan sila. Mabilis namang binawi yun ni Lali. Dahil malaking lalaki, ay halos mapasandal siya sa dibdib ni Ace nang dumating pa ang mga pasaherong naghihintay ng bus. Kinakabahang bumaba ang mga mata ni Ace kay Lali. Hindi rin niya mapigilan ang palad na sapuhin ang bewang nito para parehong hindi magitgit. Marahang tumingala ang ina ni Almond sa kanya at pakiramdam niya nang magtagpo ang kanilang mga mata ay may bagong pakiramdam sa kaniyang puso. May binuhay itong kung anong damdamin sa kanya. Nang humangin ay nilipad ang suot na bandana ni Lali. Huli na para habulin niya yon. Nanatiling magkahinang ang kanilang mga mata hanggang sa makarinig siya ng bulungan. Ibinaba niya ang mata at nakita niyang nakatingin sa kanya ang mga tao sa waiting shed at alam na niya ang mga nasa mata ng mga ito. Ang pangit? Iisang salita ang naririnig niya. Akma siyang yuyuko nang maagap na hawakan ni Ace ang kamay niya. Muli siyang napatingala rito. Naging lagpas ang tingin nito ng tanawin ng nilipad niyang bandana. Hindi mo kailangan yun. Huwag mong itago ang itsura mo. Huwag mong itago ang mukha mo dahil lang sa kanila. Sa akin ka lang tumingin. Malinaw ba yun? Nangitian siya ng binatay parang nawala ang lahat ng inaalala niya. Saktong dumating ang hinihintay nilang bus. Hindi nito binitawan ang kamay niya hanggang sa makasakay sila. Nasa kanila pa rin ang atensyon ng halos lahat ng nasa paligid. Lalo na ang ilang mga babae. Sino ba namang hindi makakapansin sa isang gwapong lalaki na may kahawak kamay na ganito ang itsura? Pinagtuunan niya ng pansin ang kamay nila. At sino bang hindi mahuhulog sa binatang merong ganitong puso? Ito na ang apartment ko. Sinilip niyang nakapinid na pinto. Mag-isa na lang ako. Yung mga magulang ko wala na. Nag-iisa rin nila akong anak. Tumango lang si Lali. Nang tumalikod ang guro ay nakita niyang namumula at gasgas nito sa siko. May gamot ka ba rito? Tanong niya. Sinulya pa ni Ace sandali ang mahapding siko. Pasensya ka na talaga. Hindi ko sinasadya. Malumanay niyang wika. Nakaupo sila at magkaharap sa loob ng bahay habang nilalagyan niya ng gamot ang nasugatang siko nito. Ayos lang. Ang mahalaga hindi ka nasaktan. Dahan-dahan niya itong tiningala. Nakatitig lang ang binata sa kanya habang seryoso ang anyo. Ibinalik na ni Lali ang gamot para iwasan ang nakakatunaw na tingin ng guro. Sigurado kang hindi mo na ipapatingin niyang likod mo sa ospital? Itinago niya sa himig ang ilang at kaba. Napilitan siyang harapin ng binata nang hindi ito sumagot. Bakit? Masakit pa rin ba ang likod mo? Tanong ni Lali. Umiling lang si Ace at ngumiti ng tipid habang nakikita ngayon ang nag-aalalang muka ng kaharap. Oh, sige na. Akma siyang tatayo nang pigilan siya sa braso ng binata. Bakit? Marahang lumapit si Ace kay Lali at ipinaling ang muka. Sa pagkakataon na ito gusto niyang ipaalam sa dalaga ang umuusbong na damdamin niya para rito. Gusto niyang iparamdam kay Lali na kaibig-ibig ito. Nang lumapat ang labi ng binata sa kanya, wala na siyang nagawa para pigilan ito. Wala siyang lakas para itulak ito palayo. Sinubukan niyang pigilan ang sarili pero nanalo pa rin ang nagwawala niyang puso. Malumanay at buong pagmamahal ang paghalik nito sa kanya na tinugunan naman niya para iparating dito ang pareho nilang nararamdaman. Imbis na tuluyang pagkahulog ang maramdaman niya para sa guro, pakiramdam niya, lumilipad siya sa sandaling ito. Kailan pa ba niya ito huling naramdaman? Kailan pa may nagparamdam sa kanya sa mundong ito na kagusto-gusto siya at kamahal-mahal?
Ipinikit ni Lali ang mga mata kasabay ng pagpatak ng mga luha. Natigilan si Ace at marahang lumayo. Napatingin siya sa nakayukong si Lali. Hindi siya pwedeng magpadala at maging sunod-sunuran basta sa damdamin. Baka makalimutan niya kung gaano kalayo ang pagitan nila ng guro lalo na sa itsura. I'm sorry. Mababang tono ng boses ni Ace. I'm not apologizing for kissing you. Pero ayokong maramdaman mong nagtitake advantage ako sa'yo. Nagmamadali siyang tumayo at nagpunas ng mga luha. Tinatagan niya ang nanghihinang mga binti. Lali. Tumayo ang binata para lapitan ang nakatalikod na dalaga. Marahan niya itong iniharap. Bakit? Masuyo niyang tanong habang nakayuko rito. Nakikita mo ba ang itsura ko, Ace? Nakipagtitigan siya sa binata. Anong ibig mong sabihin dyan? Hindi ako bulag. Lalong hindi ako tanga. At may salamin din kami sa bahay para makita ko ang itsura ko. Lumalim ang linya sa noon ni Ace, ni hindi ito natawa sa panlalait niya sa sarili. Kaya ayos lang nahamakin ka ng mga tao. Nagpapakatotoo lang ako, Ace. Lali. Seryosong humarap sa kaniya si Ace. Mata sa mata siya nitong tiningnan. Hindi mo dapat hinahamak ang sarili mo. Ikaw dapat ang unang humahanga sa kung anong meron ka. Kung pakiramdam mo sa sarili mo hindi ka maganda, magiging ganun din ang tingin sa'yo ng ibang tao. Sandaling tumanaw siya sa malayo bago sinalubong ang tuwid na mga mata ng binata. Ano ba sa'yo ang kahulugan ng salitang maganda, Lali? Katulad ba ng interpretasyon nila? Kasi kung ganun, wala ka ring pinagkaiba sa kanila. Napakurap siya. Hindi iba ang itsura mo. Marahil hindi ka nga kamukha o katulad nila. Pero sigurado akong mas espesyal ka. Hindi ka katulad nilang nanlalait at nangahamak. Simple ka at mabuting ina. Kaya dapat. Huminga ng malalim si Ace at muling lumapit kay Lali. Maingat na tinaas nito ang baba niya. Ipagmalaki mo ang sarili mo. May ganda kang hindi mapapantay nila. At piling tao lang ang tunay na makakakita nun. At isa na ako ron. Napatitig siya sa nakangiting muka ng binata. Masipag at mapagmahal kang ina sa anak mo, Lali. Kaya anong kinakahiya tinatago mo? Eto? Tinuro pa ni Ace ang muka ni Lali. Yung iba magaganda nga pero magkakamuka. At siguradong hindi yun panghabang buhay. Mawawala at lilipas ang ganda ng pisikal na anyo pero hindi ang puso. Pusong meron ka. Pumatak ang mga luha niya. Nagsusumiksik ang mga salitang yon na unang beses niyang marinig mula sa ibang tao. At ramdam niya ang katapatan nito. Wala iyong pagpapanggap o pagsisinungaling. Gusto kang makasama ni Almond sa paghatid sa school. Makasama sa paglalakad sa labas. Huwag mong ipagkait sa kanya yon dahil natatakot ka. Mas masasaktan siya kung hindi ka niya laging kasama. Tumango si Lali. Hinawakan naman ni Ace ang magkabilang pisngi niya habang tumatango-tango. Malayong malayo ka sa pagiging ugly mommy, Lali. Niyakap siya ng mahigpit ni Ace na buong puso niyang tinanggap. At ganon-ganon na lang nawala ang lahat ng pangamba sa puso niya. Kaharap niya ang laptop ng mabasang mensahe mula sa isang kliyente. Dahil nagpapagaling pa rin ang kapatid buhat sa aksidente, siya ang magdi-deliver ng mga gawang cake. Napangiti si Lali. Bakit nga naman hindi? Proud siya na siya ang may gawa ng masasarap at matatamis na pagkain na yon. Mabilis siyang nag-reply sa inquiry at sinabing siya mismo ang magdadala ng order. Teacher! Almond, may kailangan ka? Nasa harap ng teacher's table ang paslet. Bigay po ni Mommy. Napatingin siya sa isang lunchbox. Binigyan ko rin po ang ibang classmate ko. Ang sabi ni Mommy, share ko sa kanila at ibigay po sa inyo to. Salamat, Almond. Nakangiting kinuha niya yon. Binuksan niya ang takip at mas lumuwag ang naging ngiti niya nang makita at maamoy ang mabangong cheesecake. Tingin pa lang ay masarap na ito.
Lalo na siguro sa oras na nasa bibig niya ang bake ng isang maganda at magaling na pastry chef na kilala niya. Handa ang dibdib ni Lali ng maglakad. Dala-dala niya ang kahon ng cake na order sa kanya. At kahit pagtinginan ng mga tao ay inihanda niya ang noong itaas. Tuwid siyang naglakad. Nasaan si Miss Criza? Doon po. Halata ang gulat sa mukha ng lalaking pinagtanungan niya bago tumuro sa malayo. Kaswal niya itong initian at pinasalamatan. Miss Criza, aniya sa babaeng nakatalikod. Humarap naman ito at umangat ang magkabilang kilay. Hindi siya nito nakilala kahit na pangalawang beses na nilang nagkita. Siguro kasi nakasuot siya noon ng bandana. Sorry, kilala ba kita, miss? Naglaan pa ito ng espasyo sa pagitan nila. Hinagod siya nito mula ulo hanggang paa. Naligaw ka yata. Hindi rin ito ang carnival. Nagtawanan pa ang ilang nakikinig at nanunood sa kanila. Hindi ipinakita ni Lali ang dismaya. Nakangiting kinuha niyang isang kapirasong papel. Tama naman ang address na to. Ito ang details na pinadala niyo sa Ugly Mommy Bakehouse. Naguluhan si Criza. Lali Flores, ako ang may-ari at pastry chef ng Ugly Mommy Bakehouse. Nakangiting pagpapakilala niya. Hindi pa rin makapagsalita ang kaharap. Kung hindi para sa event na to ang cake na to, aalis na lang ako. Wait, Ugly Mommy. Lali. Pagtatama niya, nang maalala ang sinabi sa kanya ni Ace. Alright, Miss Lali. I'm sorry. Hindi agad kita nakilala. I didn't expect the owner to be literally ugly. Just like the name of the bakehouse. Kasual nitong kinuha ang kahon matapos ang pahayag na yon. Thank you. Walang anuman, Miss Criza. Salamat din sa pag-order ulit sa Ugly Mommy Bakehouse. Nakangiti siyang lumabas ng venue. Kahit naririnig ang tawanan at panlalait sa kanya, hanggat hindi naririnig ng anak. Ayos lang. Himala! Lumabas yata ang besyo ko nang walang bandana. Nasa harapan ng gate si Danilo at hangang-hanga sa kanya nang bumaba ng motor. Ngumiti lang siya rito. Mommy! Sumasalubong sa kanya si Almond nang buksan niya ang gate. Napatingin siya sa terrace. Naroon si Ace at nakangiti. Sana all may naghihintay na ganyan ka-pogi sa bahay. Binangga siya ni Danilo habang kinikilig. Napailing na lang si Lali. Inihatid ko na. Maaga kasing nag-dismiss ang klase. Salamat. Sinulya pa ni Ace ang estudyante. Malayo naman ito at kausap ang ninong na binabae. Hinawakan niya sa braso ang ina nito at iginiya ng marahan. May sasabihin sana ako tungkol kay Almond. Ano yun? Pansin ko kasi na nahihirapan siya sa isang subject. Siguro dahil absent siya ng ilang araw. Nag-alalagad ang mukha ni Lali. Kailangan niya ng remedial class. Hindi natin pwedeng pabayaan ang grades niya, lalo na't isa siya sa mga candidates for honor student. Kailangan ba niya ng tutor? Tanong niya. Parang hindi kasama sa budget nila ang tungkol doon dahil magaling naman ang anak pagdating sa eskwela. Kaya hindi siya nagtabi ng pera para sa bagay na yon. Pwede akong maging tutor niya. Mabilis na napatingin kay Ace ang kaharap. Free naman ako tuwing weekend. Ang kaso wala pa akong pambayad. Huwag kang mag-alala ron. Libre? Ulit ni Lali. Tumango ang guro. Nakakahiya naman sa'yo, Ace. Maaabala ka namin. Pwede mo akong ipag-bake ng cake or cookies. O kaya yung cheesecake na ipinadala mo sa akin. Gusto ko yun. Nagkatitigan sila. Kung ayaw mo talaga akong ipag-bake, may naisip akong mas matamis pa ron. Pili yung pagpapaalala ni Ace para mawala ang pag-aalangan ng ina ng bata. Inirapan niya lang ito at napatingin sa paligid baka kasi may makarinig sa guro. Maaga pa lang ay naglinis na ng bahay si Lali. Naayos na rin niya ang mga gamit sa pagbibake. Ang natitira niyang ilang minuto ay iniharap niya sa salamin. Pinagmamasdan niya ang sarili. Hinagod niya ang kulot na buhok. Hindi niya alam kung bakit ang tingin at pakiramdam niya ngayon sa sarili ay gumanda ng kahit papaano. Ilang beses niyang hinawi ang maikling buhok. Oh, Beshi!
mabasag ang salamin. Kuya, Danilo. Hindi niya namalayan ang kapatid at kaibigan. Kuya, alam mo ba, may love life na ang beshi ko. Pinanlakihan niya ng mga mata ang binabaing ninong ng anak. Sino? Yung teacher ni Almond. Tumigil ka nga. Wala pang ang pinaparamdam yung tao. Natigilan si Lali. Ito kasi paninisi niya kay Danilo dahil pati siya ay nadadala sa kahibangan ng kaibigan. Ibig kong sabihin, kuya, walang ganun. Pupunta siya rito para i-tutor si Almond. Yun lang. Paliwanag niya nang harapan ng kapatid. Tumango naman ito. Good morning. Hindi agad nakasagot si Lali nang sa pagharap ay yung napakagwapo at maaliwalas na si Ace ang nabungaran niya. Bukas na yung gate kaya pumasok na ako. Oo, sige, okay lang. Hindi niya alam kung saan siya pipihit. Nasaan si Almond? Dire-diretso naman sa silya ang binata na nasa terrace. Tatawagin ko lang. Teacher! Masayang yumakap ang bata kay Ace. Pinagmamasdan ni Lali ang dalawa. Kung paano ngumiti at hawiin ni Ace ang buhok ay parang tunay na anak nito ang bata. Napangiti si Lali. Sigurado siyang maswerte ang magiging asawa at magiging bunga ng pagmamahalan nito sa susunod na panahon dahil wala siyang makitang kapintasan ng guro. Malapit na nga ito sa pagiging perpekto at parehong napakaganda ang nasa loob at labas nito. Pananghalian na nang maglabas siya ng pagkain sa terrace. Sumabay ka na, Lali. Huwag na. Tanggi niya. Tara na. Hinawakan siya sa kamay ng binata at iniupo. Una rin siya nitong binigyan ng pagkain. Pakiramdam niya ang iba at tila napaka-espesyal na pagtrato sa kanya. At unang beses niyang maramdaman na para siyang isang magandang babae. Wow! Saktong-sakto! Sumabay ka na sa amin. Inabutan ni Lali ng plato si Danilo. Hinawakan pa siya nito sa braso at itinayo. Masikip na tayo sa upuan. Dun ka na sa tabi ni Teacher Ace. Basta na lang siyang tinulak ng kaibigan. Buti at nakahawak sa kanya ang teacher. Nahihiya siyang tumabi rito. Alam nyo, ang sarap niyong pagmasdan. Para kayong tunay na pamilya. Naging marahan ang pagnguya ni Lali habang may bantang titig sa kaibigan na dumadaldal kahit puno ng laman ng bibig. Tumigil ka nga. Saway niya rito. Oh, bakit? Single ka. Kitang-kita naman. Single din naman si teacher. Hindi po ba, Teacher Ace? Naging maliit pa ang boses ni Danilo nang tanungin ng guro. Tumango naman ito. Perfect! Masayang sambit ng binabae. Anong nangyayari rito? Napatingin sila kay Carlo. Kuya. Sinulya pa nito si Ace. Napalunok naman ang binata. Anong perfect? Seryosong tanong ng nakatatandang kapatid niya. Wala. Si Teacher Ace kasi. Balak ligawan ng beshi ko. Putol ni Danilo kay Lali. Ano? Nalukot agad ang noo nito. Nako kuya, huwag kang makinig dyan. Hindi yun totoo. Dagdag pa niya at lumapit sa kapatid. Nag-iimbento lang si Danilo. Hindi ko ba pwedeng ligawan si Lali? Napahinto silang lahat. Itinikom sandali ni Lali ang labi. Dahan-dahang napalingon sa kanya ang tatlo. Teacher Ace, seryoso ka ba riyan? Kumura pang mga mata ni Lali. Sinamahan ng kaibigan niyang may matabil na dila ang anak niyang si Almond papasok sa loob ng bahay. Kahit teacher kayo, hindi ko kayo papalampasin kung pinaglalaroan niyo ang kapatid ko. Matapang nadagdag ng kuya niya. Napatingin si Lali kay Carlo. Noong pamang maliit sila ito na ang naging tagapagtanggol niya. Naiintindihan niya kung saan ang gagaling ang emosyon ng kapatid. Naintindihan kita. Kalmado pa rin si Ace habang magkakaharap sila. Seryoso ako kay Lali at wala akong rason para paglaruan siya. Sinulyapan niya ang dalaga. Kaya gusto kong malaman kung pwede ko ba siyang ligawan. Nagkapuwang ang labi ni Lali bago marahan silang nagkatinginan ni Carlo. Napahawak si Lali sa sariling batok.
Hindi niya kinakaya ang mga pinagsasabi ng guro na ito. Huminto sa pagsusulat si Ace. Tinanaw niya mula sa terrace ang ina ng bata na nasa loob. May suot itong bandana sa buhok habang nagbibake. Natural na gumuhit ang ngiti sa labi niya. "Teacher, excuse me po. Pasok lang po ako sa loob." "Okay." Sinundan niya ng tingin ang estudyanteng pumasok sa loob. Lumapit ito sa ina at agad na hinarap nito. Nag-usap ang mga ito bago kinargat ni yakap ni Lali. Sa tuwing pinagmamasdan niya ang mag-ina, may pinupunan ito sa puso niya. Hindi pa siya humiling ng kahit ano pero sa sandaling ito, nais niyang maging parte ng mundo ng mga ito. Ang pangit pero ang gwapo ng kasama. Sabay silang napatingin sa dumaan na kapitbahay. Naroon sila sa labas para ihatid si Ace. "Ugly mami, gayuma reveal naman oh. Paano mang gayuma ng ganyan kagwapo?" Tinitigan niya ang kapitbahay at kapwa niya rin na may anak. Nagtawanan pa ang mga ito. Nagkatinginan sila ni Ace. "Huwag mo silang pakinggan. Okay lang. Hindi naman totoo ang sinasabi nila." Ngumiti ang binata at tumango. Hindi nila alam na teacher ka ng anak ko. Nawala ang ngiti sa labi ni Ace. "Pasok na ako sa loob." "Sige." Napahinga na lang siya nang makapasok sa gate si Lali. Nilingan niya ang mga babae. Ngiting-ngiti ang mga ito sa kanya. Napailing na lang si Ace at nilayasan ang mga ito. Napakunot noo si Lali nang may marinig sa labas. Kasalukuyan siyang naglalagay ng toppers sa pa-order na cake. Siya lang din mag-isa sa bahay dahil nasa bahay ng kapatid ang anak na si Almond dahil wala naman itong pasok. Wala rin siyang inaasahang bisita. Nang may marinig muli, lumabas siya sa terrace. Natanaw niya si Ace sa labas, nag-arko tuloy ang kilay niya. "Bakit?" Sigaw niya mula sa loob. Tumingkad ang binata para masilip ng husto ang nasa loob ng bahay. "Linggo ngayon hindi ba? Walang tutor si Almond. Nandito ako para dito." Itinaas ni Ace ang isang punpo ng pulang rosas bago muling isinilip ang muka. "Nandito ako para manligaw." Napakurap si Lali. Mukhang seryoso talaga ito sa sinabi. "Ano bang hinithit mo? Umalis ka na." Tumalikod na siya rito. "Pakinggan mo naman ako, Lali." "Ano?" Galit pero impit niyang singhal nang humarap. Iginalaw ni Ace ang hawak na bulaklak. Tila pinapakita sa kanya. "Teacher Ace, hindi mo ba naintindihan ang sinabi ko?" Inangat niya lang ang mga kilay. "Ang sinabi ko, liligawan kita. Hindi rin naman tumutol ang kuya mo. Nagpunta ako ngayon dito para sa'yo." Hindi alam ni Lali kung anong mararamdaman hanggang sa napatingin siya sa mga kapitbahay. "At kung ayaw mo, magpupursige pa rin ako." "Huwag ka nang maingay." Napilitan siyang bumaba at marinig ng buong barangay ang sinasabi ng guro na malamang mabastos niya kung hindi ito titigil. "Lali." Hinila niya na ito papasok. "Ano bang problema mo?" "Gusto kita." Diretsong pagtatapat ni Ace. Hindi na siya magpapaligoy-ligoy pa dahil alam niya ang nararamdaman ng puso. Nasa harapan niya ngayon ang babaeng siguradong kasiyahan niya. "Ako? Nilalagnat ka ba, Ace?" Sunod-sunod at hindi makapaniwalang tanong niya. "Napag-usapan na natin to, Lali." Seryosong aniya naman ng binata. Nagkatitigan sila. "Baka awa lang yan, hindi pagmamahal, Ace. Masyado na akong kota sa sakit. Huwag mo nang dagdagan. Kung ano man yung nararamdaman mo, kalimutan mo na. Maraming iba riyan. Gwapo ka at hindi ka mahihirapang makahanap. At ano bang kagusto-gusto sa akin? Wala, hindi ba? Matamis lang ang mga ginagawa kong mga cake pero sa totoo lang, mapait ang buhay ko. Hindi mo gugustuhin mabuhay kasama ang pangit na inang tulad ko." Mahinang sambit nito. Mahinang napabuntong hininga si Ace. Akala niya, magiging sapat na ang payo niya rito. Akala niya, makikita nito mismo ang gandang dapat ipinagmalaki ni Lali. Pero mukhang mali siya. Masyadong pinaniwala ng mga tao si Lali na pisikal na anyo lang dapat ang magustuhan
at basehan at hindi ang kung ano ang nasa kalooban. Mapait na buhay? Yan bang tawag mo sa buhay na kasama ang anak mo? Pigil ang luha ni Lali. Kasi sa tuwing pinagmamasdan ko kayo ni Almond, para sa akin, kayo ang isa sa pinakamagandang regalo na ibinigay ng mundo. Yung mga cakes na ginagawa mo, hindi yun magiging masarap at matamis kung mapait ang buhay na meron ka. Kasi hindi ganun ang puso mo. Tanggap mo kung ano at sino ka. Masyado ka lang takot na masaktan ng mga taong hindi mo gustong masaktan. At dahil sa takot mo sa iba, pinipili mong malayo sa taong talagang mahalaga. Seryosong kinuha ni Ace ang kamay niya at inilagay ang punpo ng bulaklak. Sana makita mo ang gandang nakita ko sa iyo, Lali. Higit pa yun sa inaakala mong ganda na meron ng iba. Sige na, Mommy. Ikaw nang umatin sa recognition ko. Anak, kasalukuyan siyang niyuyugyug ni Almond nang ibigay nito ang isang papel kung saan nakalagay ang recognition nito. May medal pa ang bata. Gusto ko po kayong kasama ko. Ngumiti siya at humarap sa anak. Sige, ako magsasabit ng medal sa iyo, anak. Hindi pwedeng wala siya sa tabi ng anak sa isa sa pinakaimportanteng sandali ng buhay nito. Maraming tao sa St. Michael Academy School. Marami ring mga bata nang bumaba mula sa taxi ang mag-ina. Kinakabahan si Lali nang makababa ang paa pero nang sulyapan ang kahawak kamay na anak, nawala din agad yon. Nag-umpisa ang mga taong tingnan siya. Alam niyang kahit hindi kagandahan, ay presentable naman ang itsura niya. At kung hindi pa rin sapat yon sa mga taong tinitingnan siya ngayon, hindi na niya problema yon. Nandito siya para samahan at ipagmalaki ang anak na kumuha ng medalya. Pasimpleng iginala ni Lali ang mga mata sa paligid ng school. May ilang araw na rin ang nakaraan nang huli niyang makita ang teacher ng anak. At gusto niyang manghinayang sa lahat ng nangyari. Dahil kahit kailan, hindi niya nakitaan ang kahit anong pagsisinungaling ang binata. Napakapuro ng intensyon nito maging ang puso, kaya sapat na yon para subukan niya. Kaso mukhang huli na, dahil binigunan niya ito. Let's give her a round of applause for Almond Ray Flores! Announce ng teacher sa tapat ng mikropono. Umakyat sa stage ang mag-ina. Humina ang palakpakan at nag-umpisa ang bulungan. Pilit na inignora yon ni Lali. Alangan pang inabot sa kanya ng teacher ang medal. Hinila siya ni Almond para dalhin sa gitna ng stage. Look! Almond's mommy is so ugly! Malakas na sambit ng batang babae na tumayo pa at tinuro siya sa harapan. Napatingin siya sa anak habang nag-aalalang anyo. Ugly, mommy! Sigaw ng mga bata. Hindi naman alam ng mag-ina kung anong gagawin. Kid, stop it! Naroon agad si Ace sa tabi ni Lali. Huminto naman ang mga bata. Naririnig niyo bang sinasabi niyo? Kayo, bakit hindi niyo pinapahinto ang mga anak niyo? Tanong naman niya sa mga magulang na nanunood lang. Binalingan niya si Lali na may mga luha. Pinunasan niya ang pisngi nito. Huwag mo silang pakinggan. Isuot mo na ang medal ni Almond. Hindi ipinaramdam sa kanilang mag-ina ng guro ang nangyari. Tumango-tango si Lali habang pigilang iyak. Nang maisuot ang medal, ay humarap siya sa anak. Pasensya ka na, anak, ha? Kahit anong pigil niya na mangyari ito, wala rin siyang nagawa. Para saan po, Mommy? Pinunasan pa nito ang mga luha niya. Hindi po totoo ang sinasabi nila. Hindi kayo ugly, Mommy. Ikaw po ang pinakamagandang nanay sa buong mundo. Hinawakan siya nito sa kamay at humarap sa mga taong nanunood. Mabuting mami ang mami ko. Inaalagaan at minamahal niya ako. Nagbibake siya ng mga cake para maipambili ako ng pagkain at pang-aral. Si mami ang pinakamagandang mami para sa akin. Dahil mabuti siyang nanay, ginagawa niyang lahat para sa akin. Natahimik naman ang lahat. Kailan ba magbabago ang mga taong tulad niyo? Seryosong tanong naman ni Ace sa mga ito. Kailan ba magbabago ang mga mata niyo? Hanggang kailan kayo mabubulag ng panlabas na anyo? Ang mami ni Almond ang pinakamagandang babae ngayon dito. Higit sa kung anong ganda ang meron siya na wala kayo. Tumayo si Lali at humarap kay Ace. Salamat.
Handa akong ipagtanggol ka sa kahit na sino, Lali. Pero gusto kong malaman mo na hindi mahalagang sasabihin nila. Narinig mo bang sinabi ni Almond? Yun ang totoo at yun sanang lagi mong tandaan. Tama ka, Ace. Maraming salamat. Hindi ka napagod sa paulit-ulit na pagpapaalala sa akin kung ano ang meron ako. May gusto lang sana akong itanong. Nakatingin lang sa kanyang binata. Itutuloy mo pa ba yung panliligaw? Kasi kung hindi, ako nang manliligaw sa'yo. Almond, pwedeng ipikit mo muna ang mata mo? Tanong ni Ace sa bata. Alerto naman itong nagtakip ng mga mata. Mabilis na dumampi ang labi niya kay Lali. Ni hindi nakariak ang mga taong nanunood sa kanila. Nakangiti habang may mga luha si Lali. Hinawakan niya ang kamay nito. Mahal kita, Lali. Gusto kong ipakita sa kanila kung anong nararamdaman ko para sa'yo at kung gaano kita ipinagmamalaki. Napangiti siya. Mahal din kita, Ace. Mahigpit silang nagyakap. Nakangiti namang nanunood si Almond sa ina at sa guro hanggang sa kargahin ni Ace ang estudyante. Gusto mo ba akong maging daddy, Almond? Gustong gusto po, teacher. Simula ngayon, daddy nang tawag mo sa akin. Okay ba yon? Mahigpit siyang niyapos ng bata na matagal niyang pinangarap na maging anak. Napangiti si Lali. Mas maligaya siya para sa anak dahil sa wakas, may kikilalanin na itong ama. Sinulyapan siya ni Ace at hinawakan ang kamay niya. Wala nang nagawang mga tao kundi ang pumalakpak sa nasaksihang napakagandang sandali. Ang mga nagtatakang mga mata at mukha ay napalitan ng ngiti. Marahil na pagtanto ng mga ito ang ibig sabihin ng tunay na kagandahan. At ito ang meron ng tatlong nasa ibabaw ng entablado. Ang umaapaw na pag-ibig na meron sina Lali, Almond at Ace. Sa lumipas na buwan ay nagpakasal din sina Lali at Ace. Biniyayaan din sila agad ng anak na lubos na ikinatuwa ni Almond. Sa ngayon, wala na siyang kinatatakutan na marinig sa iba. Malaya siyang lumalabas ng bahay ng kahit anong walang pagtatago sa itsura. Natutunan niyang magkaroon ng kumpiyansa sa sarili dahil kay Ace at lalong lumalakas ang loob niyang harapin ang mundo sa tuwing kasama niyang mag-ama at ang batang nasa sinapupunan niya. Mas lumago rin ang Ugly Mommy Bakehouse na ngayon ay ang Lali the Sweetest Mommy Bakehouse na. May sarili na rin itong shop. Mas lalong sumarap at tumami sa mga bake niyang cake dahil sa saya ng buhay niya. Dahil natagpuan na niya ang lalaking tumulong harapin ang takot niya. At dahil sa lubos niyang pagmamahal bilang ina kay Almond, nagawa niyang harapin ang kinatatakutan niya. Ang harapin ang mapanghusgang mga mata ng tao at ng mundo. Hindi naman niya pala kailangang maging perpekto at magandang maganda. Dahil sa totoo lang, lumilipas ang lahat ng panlabas na itsura. Ang tanging magandang mananatili ay ang pusong meron ka, lalo na kung ito ay isang puso ng mabuting ina na siyang tunay na kaibig-ibig at mahalaga. Wakas! Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwentong ibinahagi namin ngayong araw. Muli, ito po ang Tales of Siren at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po.